Guys, andito tayo para sa quick review ng Rusi KRY kung ano talaga ang kanyang performance. So guys, sit back, relax, and intro! Three, two, one. So guys, ito na guys yung performance ng ating Rusi KRY 200. Marami kasi nagsasabi guys na hindi daw magandang bilhin yung Rusi KRY 200. So dito guys makikita natin dahil susubukan po natin yung kakayahan niya at saka yung performance niya, yung level of tinatawag natin na lakas ng kanyang makina, pati na rin yung kanyang stability when it comes of long drive sa highway po. Kasi dito guys, uuwi po ako nito from Bacolod City down to Escalante City, which is nasa 90 plus kilometers city to city. So papasok pa sa amin papuntang Bukid ay nasa 14 kilometers. So equivalent of mga 100 plus kilometers. So balikan po yan, mga nasa 200 plus na po yan. So dito natin makikita kung ano talaga ang kanyang performance. So guys, ang napapansin ko una dito sa KRY Rusi when it comes of sa kanyang stability, yung kanyang guma is hindi talaga pwedeng biglain when it comes sa daanang katulad ng spalto. Kasi yung spike niya is naka-road lang yung guma niya. Maaari kayong matumba sa ganitong daan. So may mga times kasi guys na pag nakadaan siya ng mga kunting lubak or kunting tinatawag dun sa Bisaya, likik ba sa daan, yung guhit yan, tulad ng mga white lanes, tulad din yan, ay bigla siyang mapapakaliwa or mapapakanan. So at isa pa guys yung nakita ko dito sa Rusi KRY, yung kanyang suspension sa harap, yung telescopic, is masyado lang talagang matigas. So mangangalay talaga yung buong kamay. At pangatlo guys, yung kanyang bonus shock, masyado ding matigas. So overall talaga guys yung kanyang suspensions is hindi talaga maganda, kasi lalo na pag baguhan ka pa sa ganitong pagmumotor na kagaya nito na motor nito, talagang mapapansin mo na sumasakit yung yung sapitan mo, yung biwang mo, yung shoulders mo, yung kamay mo, yung parang nanusok-tusok. Pang-apat guys na nakita ko yung seat cover niya. Masyado talagang matigas guys. So isa din po sana ito mapansin ng Rusi, na sana palitan nila yung kanyang seat cover, kasi masyadong masakit sa puwitan. Siguro pag naglo-long drive kayo nito, lalagyan nyo na lang ng basahan para pangtapal, para hindi siya masyadong masakit, kasi yung seat cover niya parang hard plastic siya na may pagka-rubberized na talagang masakit talaga. So isa pa na nakikita ko dito guys sa KRY, sa yung kanyang handle grip, I really don't know kung talagang mga ganito na mga motor is patigas pa talaga yung kanyang handle grip. Kasi sa mga na-drivean ko, so okay naman, pero when it comes dito sa KRY natin is masyado talagang matigas sa kamay. So tinry ko ito, kita nyo naman sa camera na hindi ako nag-gloves, so parang may tumutusok-tusok talaga, hindi ka talaga makapapalayo. So the rest guys, tsaka meron pa yung sprocket nya
pag nag-standard ka guys or stock na tinatawag yung 1343, masyado siyang low speed kung gagamitin po nyo sa highway. So hindi po siya talaga advisable. Kasi yung pinaka-max sa takbo po nito, yung stock pa is nasa 65 lang ata. O, nasa 65 lang. So dahil pag binirit mo pa ng 70, para talagang mawawasak yung motor. So yan po guys, isa sa mga nakikita. Pag nag-long drive kayo, gamit nyo itong Rose KRY, mag high speed kayo. So tulad nito, pinalitan ko siya ng 3814. So sa 3814, hindi na siya low speed guys. Nasa high speed level na siya. So kaya na niyan tumakbo ng mga 120 plus. So actually sinubukan ko ito eh. So hindi niyo lang kasi makikita talaga sa sa camera kasi yung action cam dito masyadong yung babaratin talaga na presyo. Parang hindi talaga guys, yung hindi talaga high quality yung action cam dito. So kaya kita nyo naman kung gaano kagalaw yung kuha natin ito. Actually guys, yung nag high speed ako nito guys, ang sarap dalhin talaga. Parang sasabay ka talaga sa ibang motor. Kasi naman guys, kung power na pag-usapan ito, naka 200cc po tayo eh. Kaya kaya niya talagang sumabay sa ibang mga motor kung sa arangkada lang. So dito guys, makita po natin highway po talaga to yung mga dinadaanan ko. So papahapon na yan guys eh. Kumbaga kita nyo na parang sunset na. So parang lulubog na talaga yung araw dyan. So dito guys, makita nyo kung gaano kagalaw. Kasi yung suspension niya matigas. Kaya magalaw siya talaga guys. At isa pa sa mga napapansin ko dito sa Rose guys, ay ang kanyang manubila guys, parang matigas siya. Hindi ko talaga ma-expect kung ano eh. Okay, dahil kasi ngayon lang ako nakasubok ng ganitong motor na KRY 200. So and, sa mga previous ko pong nadadala, nakasubok naman din ako ng mga 125, 150. Pero mga matagal na yun, kaya nakakalimutan ko na kung ano talaga yung kanilang stability when it comes sa manubila. Pero dito guys, napapansin ko sa KRY Rose 200 na sa akin, mukhang masyadong matigas talaga yung ikaliwa at ikanan mo ang kanyang manubila. Pag maneuver mo, masyadong matigas siya. So na-try ko na tong paluwagan, pero hindi ko pa talaga sinagad na paluwagan kasi madala malamang para umano man lang siya kunting nalumambot naman siya sana guys. Kaya lang para no effect ata yung ginawa ko, ganun pa rin. So isa yan guys sa mga nakikita ko sa Rose. So mga nagbabalak dyan na bumili ng Rose KRY 200, so kung baga isa ito sa mga maraming mararanasan yung sa Rose KRY 200. Pero guys, dito sinubukan ko siya na patakbuhin na sa tinatawag na asfalto, kasi asfalto na to na daanan eh. So dito ko susubukan guys kung ano talaga ang kanyang performance. So okay naman guys. So kaya lang yung sinabi ko kanina na parang hahatakin kanya sa kanang bahagi ng daanan, sa kaliwang bahagi ng daanan, kasi siguro sa kanyang gulong na pang kwan talaga, road log sa kasi pang siya, pang off-road. Kaya hindi siya maganda talaga sa ganitong daanan. So ang advice ko na lang siguro guys, na mag dual sports na lang pag meron kayong ganito. So ito nga yung gagawin ko guys, pag kaahon-ahon na try ko or susubukan ko na mag dual sports sa ito na motor na to. Kasi marami din ako nakikita kasi na nag dual sports, okay naman daw.
patakbuhin. Hindi na siya masyadong magalaw sa daan. So yan ang gagawin ko na lang or para sa next. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano na yung kanyang performance. So makita nyo dito guys, ang ganda dito guys sa daan. Kita nyo yan, highway yan guys, 4 lanes, saka asfalto po yan. So isa po yan guys sa mga nakikita ko na negative side. At dito guys, bumabina, isa din sa mga papansin ko dito yung kanyang ilaw. Pag naka-low siya guys, kasi low lang siya talaga. Kasi bagay, naka-low eh. Pero yan lang talaga ang scope ng kanyang ilaw guys. So isan din yan guys sa mga napapansin ko guys. Pero overall guys, ang Rosy KRY 200 magandang bilhin. Ang kanyang riding comfort, hindi ka mangangalay guys sa pagdadrive kahit long ride siya. Yung hindi sasakit yung likuran mo. Kasi akma talaga yung kanyang manubela sa upuan. Yung pagkakaupo ka na, pag hawak mo ng ng manubela, parang okay na siya talaga. Yun lang guys, na masyadong mataas siya para sa akin kasi yung height ko is 5'4" lang. So pag huminto ako, nahihirapan ako sa tayo guys. So ang ginawa ko nito sa Rosy KRY ko guys is nilower ko yung telescopic niya ng bahagya, ng maliit lang na bahagya. Hindi ko kasi mapapakita sa inyo ngayon guys. So, pero sa susunod na video, kita ko sa inyo kung paano ko ginawa yun. So yung telescopic niya ilalim at tsaktuhan talaga sa handlebar na bumunggo yung telescopic cover or cap niya. So yan guys, so ang takbo nito medyo matulin-tulin ito guys, or malakas-lakas, mabilis kumbaga ang takbuhan nito kasi malayo pa ako guys eh. So yun guys, so isa din sa mga positibo naman na nakita ko sa Rosy KRY, mabilis siya, may arangkada siya guys, at yung performance niya guys, titingnan mo siya guys sa malayuan, ang ganda niya tingnan guys. In-improve talaga ni Rosy KRY yung kanyang decals, yung body design, yung makina, mas bumilis at gumanda yung kanyang hatakan, at yung kanyang height, seat height niya guys, hindi na siya sa Bisaya pa nakahangad, yung nakatingala sa Tagalog po guys. So maganda siya tingnan guys pag nagdadrive kayo, parang feeling nyo talaga na naka sports bike kayo or naka off-road bikes kayo na dala. So dito guys makita nyo yan kung ano yung ilaw niya, naka-high na po yan guys. So yan ang kanyang high. So siguro medyo maliit na siya talaga guys. Kita nyo may bakanting hindi na ilawan sa gitna. So sa ilalim meron siyang ilaw at saka nandun na sa unahan, sa gitna walang ilaw. Yun lang po guys isa sa mga napapansin dito sa so dito guys medyo maganda na yung daanan dito kasi meron street light. So hindi ka na napabahala guys sa biyahe mo kasi okay naman siya. So isa sa mga advice na lang siguro guys, lalagyan nyo na lang ng mini driving light or ano man dyan, yung idagdag na ilaw, kasi yan ang gagawin guys for the next video. Papakita ko sa inyo kung ano naman yung kanyang performance. May mga nagsasabi din guys na para gumanda rin yung hatak ng motor, kailangan natin siya na ipa 4 pins or yung tinatawag nila na no limiter CDI. At pangalawa, ika-cut off daw yung tinatawag na Euro 3. Then pagpapalit daw ng tinatawag na ignition coil. So dun guys, mabibigay talaga yung magandang performance pag ginawa natin yun sa ating mga KRY Rosy 200. Actually hindi ko pa nasubukan yun kasi hindi
hindi pa nga ako nakapagpalit ng spark plug. Dito guys, ito yung plaza ng Sagay City. So yan guys, makita nyo, maganda yan guys. Yan, huminto ako dito guys kasi nangangawit na yung puwit ko sa pagdadrive. So yun guys, binidyohan ko ng konti. Yan po guys, makita nyo dyan. Ito guys, continue na tayo sa pagbibiyahe dahil malapit na tayo, nasa 20 plus kilometers na lang ata guys para makarating na tayo sa so yun guys, isa sa mga nakikita po natin sa next video guys. Papakita ko sa inyo naman na nakapagpalit na tayo ng ignition coil, CDI at saka spark plug at ipapakat off natin yung Euro 3 kung ano ba talaga ang kanyang performance guys. Dito guys, yung wala itong street light na daanan, so yun lang yung makikita yung daanan guys. So okay naman siya, huwag lang kayong bumangking na malakas guys, hindi talaga advisable sa kanya. So ito po guys ang pinapakita ko sa inyo kung ano talaga yung Rossi KR1. Ito ay base po sa na-experience ko guys. Wala po itong halong siraan ng Rossi kasi nagustuhan ko ito talaga. So dito guys, hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kita tayo sa susunod na kong video. Salamat!